Kamakailan lamang ay naglabas na naman ang isang miyembro ni Kibuloy kung saan ay pinapalabas na naman niya na mabuti raw ang amo nila. Meron bang mabuti na nanggagahasa ng bata? Saka ang isang katulad ni Kibuloy ay isang bulaang Kristo. Wala ka pong makikita sa Biblia na magkakaroon pa ng isang Kristo sapagkat kung magkaganon man ang Kristo na katulad ni Kibuloy ay isang bulaan. Bueno, panoorin po natin ang video at kayo na ang humusga. Liligwa kang Semenay. Ngayon, sa Senado na naman. Sino na naman ang nasa Senado? Di ba si Risa Hontiveros? Sino ba si Risa Hontiveros? Di ba nananalaytay sa ugat niya? Ang galit niya kay Marcos? Alam naman natin kung sino siya. Pero ngayon silang nakaupo. Ano ba itong gobyerno na to? Ano bang pamahalaan na to? NPA na ba? Masasabi nating NPA. Kaya nga nasabi ko nung araw na yun, nandun ako sa highway. Madaling araw pa, 1:30 nung nag-alarm na meron na namang patrol. 1:30 in the morning hanggang 10:00 nandun kami nakatayo sa highway sa labas. Noong June 10, nasa gate ako ng Emerald. The same way, ngayon nasa labas kami ng highway. Ayan. Yan ang nasabi ko. NPA kayo pero nag-uniform na kayo ng police. Wala kayong identity. Hindi naman kayo matinong kausap. So si Pastor, ever since yung 40 years na ministry ni Pastor, walang ginawa kundi kabutihan, walang tinuro, kabutihan lahat, pag-ibig sa kapwa, pagtulong sa kapwa, lahat ng humanitarian activities nakita natin kung paano tumulong ang ministry. Blood money yan, life. Pag-ibig lahat yan ng Kingdom of Jesus Christ. Sinishare namin lahat. Sinishare ni Pastor. Sinishare lahat. Hindi lang kilo-kilong bigas. Nakita nyo sako-sako. Ganun kung tumulong ang KOJC. 40 years yan yung ministry. Puro nation building. Puro pagtutulong. Puro kawang-gawa. Lalong-lalo na sa mga bata. Pero ano nangyari sa administrasyon na ito? Pagpasok ng administrasyon na ito, hindi nyo na-appreciate. Hindi na namin kailangan yung gratitude ninyo. Ayusin nyo lang yung pamamahala ninyo. Hindi nyo man lang na-appreciate yung ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ para sa pagtulong sa komunidad, para sa pagtulong sa kapwa. Pero anong ginawa nyo? Ito na, alam natin yung kwento. Gusto nyo mawala. Gusto nyo, si Pastor na walang kaso, pilit nyong ipadakip. Ayan, may warrant of arrest, may wanted. Lately lang, itong mga pulis, hindi lang sila kontento mag-checkpoint sa tapat, hindi lang sila kontento na mag-police presence. Kapapasok lang, nagpaskil pa sila ng wanted. Dito sa Davao City, sa Agdao, mga pulis ang nagpaskil ng poster na wanted si Pastor at ang mga kasamahan ng mga administrator at mga full-time miracle workers. Pulis mismo. Bakit hindi si Franz Castro na-accused na siya at convicted na ang lagay nyo na wanted? Bakit si Pastor? Pulis, tama pa ba yan? Ganun ang ginagawa nyo. Ano bang nangyayari sa pamahalaan natin ngayon? Parang, ang pamahalaan, parang, sino bang sumusunod sa tama? Kami na lang maninindigan sa tama. Ang panggobyerno, kami na lang ba? And Jesus Christ, kasi kayo, sa nakikita namin, based sa experience namin sa KOJC na ginawa nyo, wala na kayong batas, hindi kayo sumusunod, kayo naging batas. Sa ginagawa nyong panggigipit, you're just doing too much. So, sobra yung ginagawa ninyo. Kaya nasasabi namin, NPA na ang pamahalaan ito. When Marcos also make a move to make peace with the NDF, what is that? That's an agreement with the devil. You just did that. Ganun ang nangyayari sa pamahalaan natin ngayon. So, sino ang matino? Sino pang sumusunod? Nagbago ang pamahalaan natin. Nagbago na. Ang paninindigan ng pamahalaan natin, nagbago. NPA na ang paninindigan nila. Wala nang batas. Kahit yung naging nangyari sa Kongreso, naging kangaroo court. Sabi nga ni Eric, kangaroo court. NPA na nga yung style. Sino bang naninindigan ngayon sa tama? Sino pa bang naninindigan ngayon sa justisya? Sino pa bang naninindigan sa katarungan? KOJC? Ang Kingdom of Jesus Christ? At sino pang kasamahan natin dito? Nagganun din ang kanilang paninindigan para sa katarungan at katotohanan. So yun ang nangyayari ngayon dito sa KOJC na dapat malaman ng buong sambayanan. Tapos magsabi kayo na tinanggalan nyo pa ng police escort si BP Sara kasi kulang ang police. Nandito lahat. Dinala nyo sa Davao. Wala namang katuturan, maglagay kayo ng police presence, simbahan ito. For 40 years, nananalangin,
nagpupuri sa Diyos, nakikinig kami ng magandang balita, nagsishare kami ng magandang balita, yun ang mensahe ni Pastor, pero may police presence sa harap ng simbahan at yun nga, harap ng eskwelahan. I was there that morning, papasok na yung mga estudyante, nagsasalita pa ako na bakit kayo nandyan? Tumatawid yung mga estudyante kasi papasok na sila sa Jose Maria. Sabi ko, andyan kayo, ayan. Nandyan kayo. Anong ginagawa nyo dyan? Eskwelahan ito. Simbahan ito. Bakit kayo may police presence? So ano ibig sabihin yan? Martial law na ba? Naging mitsa ba ang Kingdom of Jesus Christ? Gusto nyo ba mag-react kami? O tinatakot nyo ba kami? O sinasabi nyo ba, pupunta kayo dyan o dyan lang kayo habang mapapagod kami? Nagkakamali kayo. Dahil hindi kami mapapagod para tumindig sa katotohanan, sa katarungan. Akala nyo mapapagod kami? Hindi. Akala nyo magsasawa kami at manglulupaypay kami? Hindi. Nagkakamali kayo ng hinarap. Hindi ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi never kami aatras sa mga katiwalian. Lalaban kami kasi alam namin nandito kami sa katotohanan, nandito kami sa katarungan. So yan ang nangyayari dito sa Kingdom of Jesus Christ. So, Napanood natin ang video, dagdag pa niya, si Pangulong Bongbong Marcos daw ay nakipag-deal sa Diablo. Teka, hindi ang Diablo ay si Kibuloy? Nanggahasa siya ng bata tapos hindi niya mapanindigan. Mabuti pa ay isuko na lang ninyo ang amo ninyong si Kibuloy para malitis na siya at kung talagang guilty ay maparusahan. Salamat po mga katropa. Oh.